ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, August 5, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 129 million peso confidential fund payments ng OVP at 112.5 million confidential funds ng DepEd kulang sa documentary evidence ayon sa dating COA State Auditor. Defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na hindi totoo na si VP Sara ang bukod tanging ikalawang pangulo na nabigyan ng confidential funds. Paggamit ng confidential funds ng OVP sa loob ng 11 araw hindi iligal ayon sa dating State Auditor ng COA. Vice President Sara Duterte dapat magpaliwanag kung saan galing ang 5 hanggang 8 milyong pisong ginastos sa mga biyahe abroad simula noong 2025. Mas mataas na fuel subsidy sa mga PUV pinag-aaralan na ayon sa Malacanang. Pamahalaan at mismong kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa itinanggi ang ulat na naaresto na ang senador. Metro News Southern Police District o SPD bumuo na Special Investigation Team na tututok sa nangyaring pamamaril sa Makati City noong Lunes. Sa ating pong Science and Technology News, libreng planetarium show sa telescope viewing, handog ng pag-asa ngayong Agosto. Lifestyle News Fashion Exhibit sa Met Gala 2027, magbibigay pugay sa British fashion designer na si John Galliano. Sa ating namang music trivia, ngayong petsa ay sinagawa ang ikalawang gabi ng sold-out show sa New York ng dalawang music icon na ito. Sino sila? Alamin. At sa balitang kakaiba, pinakabatang professor sa buong mundo matatagpuan sa Amerika. Samang oras sa buong Pilipinas, 6:38 ng umaga. Kami po inyong tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. Dako po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Oras na para tayo magbantay muna sa bagyo. DWWW 774 Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Sa latest po kay Bagyong Maymay, lumakas pati na po itong ganap na tropical storm. Sa 5 a.m. August 5, 2026 weather bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 170 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay ang malakas na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 80 kilometers per hour na mabagal na kumikilos pa timog silangan. Dahil dito nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa central at southern portions ng Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at sa northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar sa Luzon, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, ang probinsya ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, probinsya ng Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, probinsya ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Sa track forecast ng State Weather Bureau, ang Tropical Storm Maymay ay kikilos sa pangkalahatang silangan at maaaring maglandfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Pagkatapos ay babagtasin ito ang kalupaan ng Northern at Central Luzon hanggang bukas August 6. Tinatayang mananatili ang bagyo sa Tropical Storm category habang lumalapit ito sa kalupaan ng bansa. Sa sandaling maglandfall na ito, ang bagyong Maymay ay hihina bilang isang tropical depression bukas ng umaga at maaaring masumina pa bilang low pressure area o LPA bukas din ng hapon o gabi. 774 Balita Ngayon.
Ilang lugar naman sa bansa ang nagsuspende ng klase ngayong araw ng Miyerkules, August 5 dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at Southwest Monsoon o habagat. Sa Luzon, wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Region 1 sa La Union. Sa Pangasinan naman, ito yung mga lugar na wala pong pasok ngayong araw na ito. Agno, Aguilar, Shift to Alternative Learning Modes, Alaminos City, Alcala, Anda, Asingan, Balungaw, Shift to Modular Distance Learning, Bani, Shift to Alternative Learning Modes, Bayambang, Binmaley, at Bulinaw, Bungalyon, Burgos, Calasiao, Dagupan City, Infanta, Labrador, Lawak, Lingayen, Mabini, Malasiki, Manawag, Mangaldan, Mga Tarem, Mapandan, Natividad, Pusurubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel at Santa Barbara. Ganon din po sa Santa Maria, Suwal, Umingan, Orbistondo, Ordaneta at sa Villasis, Pangasinan. Sa Nueva Ecija naman, wala pong pasok sa Likab, sa La Paz, Tarlac at sa Zambales. Ito po yung mga lugar na walang pasok po ngayong araw. Botolan, Cabangan, Castillejos, Masinloc, Palawig, San Felipe, San Narciso, Santa Cruz at Subic. Sa Cavite naman, wala pong pasok sa Alfonso, Amadeo, Dasmariñas City, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, Kawit, Maragondon, Mendez Nunez, Naik, Silang, Tagaytay City, Tanza, Ternate at 13 Martires. Sa Benguet, wala pong pasok ngayong araw sa Atok, La Trinidad at Sablan. Sa Region 3 naman sa Bataan, Maribeles po ay walang pasok. Sa Benguet naman ay wala rin pong pasok ngayong araw sa Kapangan, Kibungan at Tublay. Ganun din po sa Baguio. 774 Balita Ngayon. Sa iba pa mga tampok na balita sa umagang ito, kulang ang isinumiteng documentary evidence ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa mga pagbabayad sa mga recipient na hindi bababa sa 129 million pesos mula sa 250 million pesos na alokasyon ng confidential fund para sa una at ikalawang quarter ng taong 2023. Ito ang bahagi ng testimonya ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ang COA-ICFAO na si Roderick Wamil sa ikalabing dalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara kahapon. Ayon kay Wamil, ginamit ng OVP ang 15 million pesos na confidential funds nito bilang bayad sa mga gantimpala mula February 6 hanggang March 29, habang ginamit din bilang bayad sa mga gantimpala mula April 25 hanggang June 30, 2023 ang isa pang 12 million pesos. Sinabi rin ni Wamil na hindi nagsumite ang OVP ng documentary evidence kung saan ginamit ang isa pang 20 million pesos na halaga ng confidential funds na ipinamahagi sa dalawang batch mula February 6 hanggang March 29, 2023 at April 5 hanggang June 30, 2023 para sa mga insentibo sa travel kaugnay ng mga confidential na operasyon. Sa mga requirements na sinabi mo, compliant ba ang Office of the Vice President? Based on their submissions po, hindi po sila nag-submit ng any document evidencing the success po of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Dagdag pa ng witness, ginamit ng OVP ang alokasyon ng confidential fund nito noong 2023 para sa una at ikalawang quarter sa pagbili ng tulong medikal at pagkain at pagbabayad ng mga insentibo para sa mga biyahe kaugnay ng mga confidential na operasyon. Nakatanggap din anya ang OVP ng 125 million pesos na halaga ng confidential fund para sa unang quarter ng 2023 at isa pang 125 million pesos na confidential funds para sa ikalawang quarter ng nasabing taon. Maliban dito, nagpatotoo si Wamil na may isa pang 125 million pesos na confidential fund para sa ikatlong quarter ng 2023. Para maalala natin, to remind us, Mr. Witness, for these 3 quarters of the Office of the Vice President for which she submitted liquidation reports, magkano ang amount ng confidential fund per quarter? Based on these documents po, ang amount ng kanilang quarterly cash advance ay 125 million pesos per quarter. Ito ba ay fixed amount? Based on these documents po, yes ma'am. At ito ba ay winidrawn ng buo? Based on these documents po, yes po.
Samantala, inihayag din ni Wamil na walang isinumiting listahan ng mga confidential activities si VP Sara sa paggamit ito ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd noong 2023. Ipinakita sa paglilitis ang tatlong physical at financial plan ng DepEd noong 2023 kung saan pirmado ang lahat ng ito ni VP Sara na nooy DepEd Secretary. Base po sa obserbasyon ni Wamil, hindi nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga activities na pagbabatayan sa paggagamitan ng confidential funds. Iprinisenta sa trial ang mga dokumento kung saan makikitang walang isinumite ang DepEd na listahan ng detalye ng expenditures para sa paggamit ng confidential funds, kabilang ang counter-insurgency programs na nasa 9.2 million pesos ang inilaang pondo, anti-illegal activities operations na may 9.140 million pesos at anti-extremism or terrorism programs na may 9.035 million pesos na pondo. 774 Balita Ngayon. Ipinunto ng defense team ni VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na hindi lang si VP Sara ang ikalawang pangulo na humiling at nabigyan ng confidential funds. Kaugnay ito sa naging pahayag ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO na si Roderick Wamil na mula noong maupo siya sa tanggapan taong 2014 hanggang 2024 ay bukod tanging si VP Sara ang vice-presidente na nag-request ng confidential funds. Sa impeachment trial, ipinakita ni Attorney Michael Powa ng defense team ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa DVM na may petsang December 22, 2014 kung saan nag-request ng confidential funds para sa fiscal year 2014 si dating Vice President Jejomar Binay na panahon kung kailan nasa COA-ICFAO na si Wamil. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Binigyan din pa ni Powa sa kanyang cross-examination na napakalawak ng sakop ng maintenance and other operating expenses sa MOOE kung saan sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA, ang confidential intelligence at extraordinary expenses ay nasa ilalim ng MOOE. Nilinaw naman ni Wamil na ang findings ng COA-ICFAO ay pawang recommendatory lamang at sa huli ang COA pa rin ang magdedesisyon sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Samantala, pagmamarka sa bahagi ng affidavit ng self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas, tinutulan ng depensa sa gitna ng impeachment trial. Conde Batak sa report. Mariing tinututulan ng defense team ang marking ng bahagi ng affidavit ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Bago magtapos ang day 12 ng impeachment trial, ay binanggit ang pagkakaroon ng conference ngayong alas 4 ng hapon para sa transfer o paglilipat ng exhibit markings kung saan kasama rito ang hiling ng prosekusyon sa pagmamarka ng portion o bahagi ng affidavit ng DDS hitman. Git ni Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel, tinututulan nilang markings ng affidavit ni Las Cañas dahil hanggang sa puntong ito ay walang testigo ang humarap para patotohanan ang naturang affidavit. Idinin pa ni Sison na ang nasabing affidavit ay hindi notarized at hindi rin nilagdaan ng sinuman, gayon din ay hindi ito natukoy ng isang competent witness. Punto pa ni Sison, consistent ito sa ruling ng korte nang tutulan nila ang pagbasa ni NBI Director Melvin Matibag sa affidavit ni Las Cañas noong tumistigo ito at ma-cross-examine ni Attorney Mark Vinlua ng defense team para sa Article 4 o ang pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nito. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Nilinaw ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO na si Roderick Wamil na hindi iligal ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa confidential funds sa loob ng 11 araw. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay naunang nabusisi ang paggastos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob ng 11 araw o mula December 21 hanggang 31, 2022. Sa cross-examination ni Attorney Michael Poa ng Defense Team kay Wamil, tinukoy dito ang mga probisyon sa confidential funds sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 kung saan ang mga cash advances ay limitado lamang sa mga requirements sa loob ng 3 buwan. Tinanong ni Poa si Wamil kung may nakasaad ba na nagbabawal na gamitin ang confidential funds sa loob ng 11 araw, na sinagot naman ni Wamil ng wala kaya hindi nila ito isinama sa audit findings at inilagay lang nila sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nabanggit lang naman anya ang 11 days na paggamit sa confidential funds bilang statement of facts. Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Yan po ang bahagi ng Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd na nakipagpulong sa Commission on Audit o COA patungkol sa requirements ng confidential funds, makapal ang muka ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Tahasang sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makapal ang muka ng mga opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education na nakipagpulong sa mga opisyal ng Commission on Audit o COA patungkol sa requirements ng confidential funds. Pahayag ito ni Ridon kasunod ng testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial na noong September 2023 ay nakipagpulong sa kanila si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at dating DepEd Chief of Staff at Spokesperson Attorney Michael Poa. Kabilang kanilang hiniling na sakaling magkaroon ng findings sa paggastos ng confidential funds ay isyuhan na lang sila ng audit query sa halip na Audit Observation Memorandum o AOM. Gate ni Ridon wala sa lugar para magkaroon ng pagpupulong at makiusap sa COA ang mga opisyal ng OVP at ng DepEd. Malinaw para kay Ridon na ang nabanggit na pulong ay tangkang pag-impluwensya sa COA kaya hindi ito dapat isinagawa. Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yon? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Yan pong mga ganyan tipo yung kinaiinisan ng atin pong mga kababayan. Yung pong huli pero hindi kulong. Hindi ba? Yan po yung exact situation po rito. They knew that an audit observation was forthcoming. Pero let's have a meeting, baka pwede naman, audit query na lang. The meeting itself is actually irregular. Katulad na sinabi ko kanina, it is improper makapal yung muka nung pong mga tao na nag-request po nito. It is Zuleika Lopez, and with respect to the Defense Counsel, Attorney Poa, representing the Department of Education, it was improper. It should not have happened. Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung saan galing ang ginastos nito para sa 71 biyahe sa labas ng bansa mula noong 2025 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Ridon, batay sa halaga ng pamasahe sa eroplano, gayon din sa presyo ng hotel, pagkain at iba pang incidental expenses, lumalabas na umaabot na sa 5 million pesos hanggang 8 million pesos ang gastos
ni VP Sara sa kanyang mga biyahe. Tugon ito ni Ridon sa harap ng argumento na private money at hindi pondo ng bayan ang ginagastos ni VP Sara sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Punto ng mambabatas, ang malaking gastos sa foreign trips ay hindi tugma sa mga detalyeng nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Sara at hindi rin kakayanin ng sweldo nito at lalong hindi mula sa mga naluluging negosyo nito. Diin ni Ridon, pasok bilang anyo ng katiwalian kung irarason ni VP Sara na mayroon siyang mga kaibigan o pribadong benefactors na gumagastos sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang mga bansa. Samantala, luxury at syntax sa Progress Bill pinag-aaralang mabuti ayon sa palasyo. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na maingat na pinag-aaralan ng Department of Finance ang panukalang Progress Bill upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga ordinaryong Pilipino. Layo ng panukala na taasan ng tax exemption na mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon, kaya mas marami ang hindi na magbabayad ng income tax. Kasama rin sa panukala ang pagtataas ng buwis sa mga luxury items at ilang produkto tulad ng matatamis na inumin, vape at single-use plastic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasaagad ang panukala ngayong taon. Nilinaw naman ni Castro na hindi para sa karaniwang mamamayan ang luxury tax dahil nakatuon ito sa mga mamahaling produkto gaya ng luxury vehicles. Samantala, ang mas mataas na buwis sa sugary drinks, vape at single-use plastic ay layong hikayati ng mas malusog na pamumuhay at mabawasan ang paggamit ng mga produktong nakakasama sa kalusugan at kalikasan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang panukalang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinag-uusapan na ito ni na Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Giovanni Lopez at ng Economic Team matapos isumite ng LTFRB ang rekomendasyon na magbigay ng 20 pesos per liter fuel subsidy sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. Sa gawa ang mga opisyal ng masusing pag-aaral upang makabuo ng malinaw na desisyon kabilang ang pagtukoy kung saan kukunin ang pondo sakaling aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang panukala. Una rito, pinalawig ng pamahalaan hanggang sa katapusan ng Agosto ang kasalukuyang 10 pesos per liter fuel subsidy na nakatakdasa ng magtapos ngayong August 15. Layo ng programa na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, riders na apektado ng pinaiiral na capping system at ng pagbabawal sa multi-apping nagpasaklolo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gina Mape sa detalye. Nagpapasaklolo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Nexus Riders Alliance upang muling pag-aralan ang pitutupad na rider allocation o capping system at ang pagbabawal sa multi-apping na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng libu-libong motorcycle tax rider. Ayon kay Nexus Riders Alliance Chairman Renato Embiado, hindi lamang mga rider ang maaapektuhan, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Paliwanag ni Embiado, marami sa kanila ang mga ama, ina at breadwinner na umaasa sa pagmumotor bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Git niya, hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa mga rider na hindi maisasama sa itinakdang alokasyon ng bawat platform. Pakinggan po natin si Ren Embiado. Sa panawagan po natin sa ating kagalang-galang na Pangulo, kami po ay nananawagan sa inyo na naway proteksyonan ninyo ang industriya o hanap buhay ng motorcycle taxi community po. Malaki ho ang maapektuhan, daan libo ho ang mga rider. Yan po ang kahilingan ni Ren Embiado sa ating Pangulong BBM. Hinihiling din nila na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-apping upang hindi mawalan ng pagkakataong kumita ang mga rider. Paglilinaw ni Embiado, hindi sila tutol sa regulasyon, ngunit nais silang makabuo ng mga patakarang bunga ng konsultasyon sa mga rider upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan.
Nalaman kay enbyado na naghain na sila ng petisyon sa LTFRB kaugnay sa naturang polisiya at humingi na rin sila ng pakikipagdialogo sa LTFRB. Ngunit hanggang ngayon ay hindi sila tinutugon ng ahensya. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balitang Ngayon. Usap-usapan ngayon ng social media post ni Attorney Jimmy Bondo kaugnay ng anyay bad news kasunod ng ilang ulat na naaresto na Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, itinanggi ito ng Department of Justice at the Philippine National Police at wala pa umano silang impormasyon kaugnay rito. Itinanggi rin ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ang nasabing ulat ng pagkakaaresto sa senador. Ayon kay Torion, walang tawag sa telepono na natanggap ang sinumang miyembro ng pamilya o kinatawan ni De La Rosa. Nakausap din umano niya ang isang malapit na miyembro ng pamilya ni De La Rosa at wala rin itong natatanggap na anumang balita tungkol sa umano'y pag-aresto. Dagdag pa ni Torion, wala siyang impormasyon sa kasalukuyang naroroonan ng kanyang kliyente. Sa kabila nito, tiniyak ni Attorney Torion na handa silang gamitin ang lahat ng legal na remedyo sakaling maaresto sa De La Rosa. Ngunit inamin din ng abogado na mahihirapan silang isecure ito sa kasalukuyan kung agad na madadala ang senador palabas ng bansa matapos maaresto. Samantala, Napolcom kinundena ang pagpatay sa isang pulis na namagitan lamang sa away ng mga lasing. Angel Garcia sa report. Mariing kinundena ng National Police Commission ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Zaldi Castillo de la Peña ng Quirino Police Provincial Office. Ayon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan, ang walang saysay na pagpaslang sa pulis na piniling protektahan ay iba kahit wala na sa oras ang trabaho ay isang pag-atake sa batas at hindi anya ito palalampasin ng otoridad. Nagpaabot na rin siya ng pakikiramay sa pamilya, mga mahal sa buhay at mga kasamahan ng nasawing pulis. Aniya, ipinakita ni Police Senior Master Sergeant de la Peña ang tunay na diwa ng pagiging alagad ng batas sa pag-una sa kaligtasan ng iba bago ang sarili. Tiniyak din ng Napolcom ang agarang pagproseso at pagpapalabas ng lahat ng benepisyo at ayuda para sa naulilang pamilya ng biktima. Matatandaang namagitan lamang itong si De La Peña matapos mag-amok ang dalawang laseng na suspect na ayaw ng pagbilhan ng alak dahil sumiiral na curfew. Nagawa pang maisugod ang biktima sa Quirino Provincial Medical Center ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon nagpapatuloy ang hot pursuit operation para sa agarang pag-aresto sa dalawang suspect. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balitang Ngayon. Tamang oras sa buong Pilipinas, 3:00 minuto na po makalipas ng alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Dolanyo. 774 Balitang Ngayon. Metro News. Metro News. Southern Police District o SPD bumuo ng Special Investigation Team na tututok sa nangyaring pamamaril sa Makati City noong araw ng Lunes. Detalye hatid ni John Abakiran. Kinumpirma ng Southern Police District o SPD na nagkaroon ng pamamaril sa Makati City noong Lunes, August 3. Ayon sa SPD, bandang 6:46 ng gabi ng August 3, nang maganap ang pamamaril sa kahabaan ng Makati Avenue Corner, Durban Street, Barangay Poblasyon, kung saan nasawi ang isang 63 anyos na ina, habang nagtamo naman ng sugat ang anak nito na 26 anyos. Batay naman sa inisyal na investigasyon, pinagbabaril sila ng hindi kilalang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt, maong na shorts at puting sapatos na mabilis na tumakas sa lugar. Kasunod nito, bumuo naman ang Southern Police District ng Special Investigation Team o SIT na tututok sa pamamaril na naganap sa Makati City. Ang nasabing team ang mangunguna para sa eksklusibong investigasyon, evidence gathering, intelligence coordination at manhunt operation kasunod ng nasabing insidente. Nanawagan naman ng pulisya sa sinumang nakasaksi o may hawak na CCTV dashcam footage o iba pang impormasyon na makipag-ugnayan sa Makati City Police Station para makatulong sa investigasyon.
Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 98 centavos. 70 pesos and 20 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 92 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 23 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga ka-music, alamin na natin ang latest sa Lotto results at sa atin yan ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 4, 2026. Sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 35, 14, 7, 13, 46, at 55. Ulitin ko lamang po, ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 35, 14, 7, 13, 46, at 55. Mayroon itong jackpot prize na 182,425,805 pesos and 15 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 11, 20, 12, 36, 44, at 26. Muli, ang winning number combination sa Super Lotto 649 ay 11, 20, 12, 36, 44, at 26. Na may jackpot prize na 25,187,181 pesos and 56 centavos. Mayroong isang jackpot winner na nag-uwi ng naturang premyo, kanyang nabili ang winning ticket sa Seranilla Dexter G. Camarines Sur. Congratulations! Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 1, 26, 42, 15, 34, at 19. Muli, ang winning number combinations ay 1, 26, 42, 15, 34, at 19. Mayroon itong jackpot prize na 19,249,103 pesos and 8 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 4, 2026, ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi. 15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 116 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Libreng planetarium show sa telescope viewing handog ng Pag-asa ngayong Agosto. Itali po ihatid sa atin ni Rose May Miranda. Magandang balita para sa mga ka-music nating mahilig sa kalawakan at astronomy dahil mag-aalok ang Pag-asa ng mga libreng planetarium show at telescope viewing session ngayong buwan. Ang libreng aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Space Week 2026 kung saan tatakbo ito mula ika-10 hanggang ika-13 ng Agosto. Gaganapin ang mga libreng show sa Pag-asa Planetarium na matatagpuan sa Science Garden, Quezon City sa mga nakatakdang session sa ganap na alas 9 ng umaga, alas 11 ng umaga, alauna ng hapon at alas 3 ng hapon. Bukod sa mga planetarium, magkakaroon din ng pagkakataon ng publiko na masilayan ng mga bituin at kalawakan gamit ang telescope sa ika-13 ng Agosto na gaganapin naman mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa Pag-asa Astronomical Observatory sa loob ng UP Diliman, Quezon City. Hinihayag ng Pag-asa na hindi kailangang magpa-reserve para sa mga nabanggit na aktibidad dahil bukas ito para sa lahat ng gustong pumunta bilang walk-in,
Ngunit pinapayuhan ng publiko na pumunta ng maaga dahil ipatutupad ang first come first serve basis batay sa kapasidad ng pasilidad. Manatiling may kaalaman sa teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shatek 4. Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Fashion exhibit sa Met Gala 2027 magbibigay pugay sa British fashion designer na si John Galliano. Detalye ay hahatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng Metropolitan Museum of Art na ang susunod na fashion exhibit ng Costume Institute na ilulunsad kasabay ng Met Gala 2027 ay magbibigay pugay sa British fashion designer na si John Galliano na magiging ikatlong buhay na designer na magkakaroon ng solo exhibition sa museo. Nakilala si Galliano bilang dating creative director ng Christian Dior sa loob ng halos 15 taon bago siya matanggal noong 2011 matapos ang kanyang mga anti-Semitic at racist statements na nagresulta sa kanyang conviction sa isang anti-Semitism trial at malawakang batikos mula sa publiko. Matapos ang ilang taong rehabilitasyon, muling bumalik si Galliano sa industriya noong 2014 bilang creative director ng Maison Margiela, kung saan nanatili siya sa loob ng isang dekada bago ang pag-anunsyo ng solo exhibition sa Met. Ayon sa Metropolitan Museum of Art, hindi iiwasan ng exhibition ang kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ni Galliano at tatalakayin din ang ugnayan ng kanyang malikhaing ambag sa ethical accountability, kabilang ang epekto ng kanyang mga naging pahayag at ang kanyang paghingi ng tawad. Pinamagatang John Galliano Horizons ang exhibition ay hahatiin sa 3 bahagi at tatakbo mula May 9, 2027 hanggang January 9, 2028 na magpapakita ng kanyang inspirasyon, malikhaing proseso at technical innovation, kasabay ng pagtalakay sa mahalagang yugto ng kanyang karera at mga kontrobersiya na nakapaloob dito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa ay sinagawa ang ikalawang gabi ng sold-out show sa New York ng 2 music icon na ito. Sino po sila? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 5, taong 2021, isinagawa ang ikalawang gabi ng sold-out shows sa Radio City Music Hall sa New York City ng 2 music icon na sina Tony Bennett at Lady Gaga. Ang One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga ay ginanap noong August 3 at 5 na sinamahan ng 41-piece orchestra and musicians. Ang naturang show ang huling public performance ni Bennett at matapos ang isang linggo, inanunsyo ng American jazz and traditional pop singer ang kanyang pagre-retiro sa pagpe-perform dahil sa kanyang health condition. Si Bennett ay na-diagnose ang sakit na Alzheimer noong 2016. Nang i-ere ang One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga sa American TV station na CBS at simulcast din sa Paramount Plus, ay pinanood ito ng mahigit 6.38 million viewers at umani ng positibong reaksyon at nakakuha pa ng nominasyon sa 74th Primetime Emmy Awards noong 2022. Ilan sa mga awiting itinanghal ni Tony Bennett ay ang Watch What Happens, Stepping Out with My Baby, Flying Me to the Moon at ang I Left My Heart in San Francisco. Si Lady Gaga naman ay inawit ang Luck Be a Lady, Orange Colored Sky, Let's Do It at New York, New York. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa ating balitang kakaiba, gumawa ng kasaysayan ng isang binata sa Amerika matapos siyang maging isang college professor sa edad lamang na 18. Ang edad na 18 ay pangkaraniwang edad kung saan karamihan ng mga kabataan ay nagsisimula pa lamang tumungtong sa kolehiyo. Si Nathan Thomas ay 18 years and 346 days nang magsimulang magturo ng computer programming sa Miami-Dade College noong August 2023. Tinuturuan niya ang mga engineering students na halos kaedad lang niya. Dahil dito, kinilala siya ng Guinness World Records bilang youngest professor sa mundo. Nalampasan niya ang dating record ni Colin McLaurin na naging professor sa edad na 19 years old noong taong 1717. Ayon kay Nathan, hindi naging issue ang kanyang edad sa pagtuturo dahil para sa kanya pare-pareho ang layunin sa pagtuturo. Ito ay ang matuto ang kanyang mga estudyante. 18, no? Grabe, no? 18 years old. Pang 18 second year college
Usually, first to second year yung naglalaro din partner. Pero dahil may senior high, parang first year na lang halos ata ito di ba? Sana all, Grabe, no? no? Siguro, ilang taon lang siya nag-college? 14? I think 13, 14, Oo, mga ganon, no? Grabing Tapos siguro mahilig mag-overload tong batan to. Naging professor ka agad, nakapagtapos, no? Ay, nako. Yan pong ating balitang kakaiba ngayong Wednesday morning. At partner, bago tayo matapos sa ating balitaan, ibigay na natin sa kanila ang katanungan para sa opinion mo, opinion ko. Ate pong katanungan ngayong Wednesday morning, gusto rin ba ninyong iprioridad sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang aligasyon ng panunuhol sa DepEd kasunod po ng Octa survey result? Kaya sagot na po kayo, ibigay niyo lang inyong mga opinion sa ating text line 0929-321-8738 at pwede nyo rin ipadala ang inyong mga opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang maiinit na balita ngayong araw ng Miyerkules, August 5, 2026. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.